Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 7 verse 1 to 4. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang palasyo. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Ang tahanan ko ay yari sa Sidar, samantalang nasa isang tulda lamang ang kaba ng Diyos." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat si Yahweh ay sumasa iyo." Ngunit, ang gabi rin yun, sinabi ni Yahweh kay Nathan. Yan lang po rin ang Diyos. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po mag-share dito po sa 2 Samuel chapter 7 verse 5 to 8. Yumaong ka at sesayin mo sa aking lingkod na kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon, ipagtatayo mo ba ako ng iyong bahay na matatahanan? Sapagkat hindi ako tumahan sa isang bahay mula sa araw ng aking iahon ang mga anak ni Israel mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito, kundi ako'y lumakad sa tolda at sa tabernakulo. Sa lahat ng dako na aking nilakaran na kasama ng lahat ng mga anak ni Israel, nagsalita ba ako ng isang salita sa isa sa mga lipi ng Israel na aking inutusan na maging pastor ng aking bayang Israel na nagsasabi, bakit hindi ninyo ipinagtayo ako ng isang bahay na sedro? Ngayon nga'y ganito ang iyong sasabihin sa aking lingkod na kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kinuha kita mula sa kulungan ng tupa sa pagsunod sa tupa upang ikaw ay maging pangulo sa aking bayan sa Israel. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, 2 Samuel chapter 7 verse 9 to 12. Kasama mo ako saang ka magtungo at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko papatirahin, wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang taong mararahas na aalipin sa kanila. Tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ay nagsasabi sa iyo, papatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari at papatagin ko ang kanyang kaharian. Amen. Samuel chapter 7 verse 13 to 16. Kaniyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, aking itatatag ang luklukan ng kaniyang kaharian magpakailanman. Akong magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi mahihiwalay sa kanya na gaya ng aking pagkaalis niya kay Saul na aking inalis sa harap mo. At ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay na magpapakailanman sa harap mo. Ang iyong luklukan ay matatatag magpakailanman. Amen. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 7 verse 17 to 20. Isinaysay nga ni Nathan kay David ang lahat na sinabi sa kanya ni Yahweh, ang panalangin ni David. Pagkatapos nito, pumasok sa tulda si Haring David, umupo at nananalangin. Sinabi niya, ako po at ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat sa lahat ng kabutihang ginawa ninyo sa akin. Panginoong Yahweh, maaaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin. O Panginoong Yahweh, subalit napakalaki para sa amin, sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko para sa hinaharap. Wala na akong masabi sapagkat kilala ninyo ang inyong lingkod. Yun lang po rin ang Diyos. God bless.
Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 7 verse 21 to 25. Ayon sa inyong pangako, niloob ninyong maging dakila ang inyong lingkod. Napakadakila mo, O Panginoong Yahweh. Wala pa kaming nababalita ang Diyos na tulad ninyo. Ikaw lamang ang Diyos. Walang bansang maitutulad sa Israel. Ito'y hinango ninyo sa pagkaalipin upang maging inyong bayan. Ito lamang ang bansang pinagpakitaan ninyo ng mga kilapot at dakilang bagay para sila'y matulungan. Itinaboy ninyo ang ibang mga bansa at inalis ang kanilang mga diyos-diyosan pagdating nila. Yahweh, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman at kayo po ang kanilang naging Diyos. At ngayon, Panginoong Yahweh, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Hindi po, magandang gabi pa sa atin lahat. Ang aking babasahin ay matatagpuan sa 2 Samuel chapter 7 verses 26 to 29. Pararangalan ang iyong pangalan ng lahat ng bansa at sasabihin nila, si Yahweh ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang sambahayan ni David na inyong lingkod. Yahweh, makapangyarihan Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na manalangin ng ganito, sapagkat kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghahariin ninyo sa Israel ang aking angkan. Panginoong Yahweh, kayo tapat at tumutupad sa mga pangakoy ninyo sa akin. Ngayon pagpalain ninyo ang sambahayan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoon Yahweh, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa akin angkan ang iyong pagpapala. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Praise your Joliet in God. Amen. Bless everyone.